mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Muling nag-ikot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa pagkakataong ito, binisita ng Pangulo ang ginagawang pagkolekta ng basura sa Pasay City at mismong sa Baclaran River. Ang detalye hatid ni Nel Maribuhok live. Nel, ano ang assessment ng Pangulo sa kanyang ginawang inspeksyon? Yes, alam, mabigat ang problema sa basura. Yan ang bungad ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kanyang unang inspeksyonin itong ginagawang waste collection operations sa Jokno Pumping Station sa Pasay City kanina. Ay sa Pangulo, mahalaga na matiyak na hindi mababarhan ng basura ang mga pumping station. Makita ninyo na kapag hindi natin dininis ito, parado kaagad yung pumping station. At ganyang karami ang pumasok na basura. Hindi dito yan galing sa labas yan. That came from Manila Bay, hindi ba ang pumasok dito? Kaya nasabayan na naman yung dati natin nakikita, nasabayan na naman ng high tide at saka yung pagpasok ng floodwaters. Kaya yan, naipit, napunta rito at ganyan ang nangyari. Ang ginagawa ngayon, nililinis muna yung tubig na pumapasok dyan sa pumping station. Ayan na yung mga basura na linoload na at tatapon. Sunod na binisita ng Pangulo ang pag-aalis sa tone-toneladang basura sa creek ng Baclaran sa Parañaque City. Dito gumamit na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng trash skimmer. Ngayong araw, pinadala na natin ang ating trash skimmer galing sa MMDA para mas mapabilis ang pag-collect at pag-haul itong mga basura na ito papunta sa ating mga trucks madala sa landfill. Ayon kay MMDA GM Torre, kahapon umabot sa kabuang 45 truck ng basura ang kanilang nahakot simula noong linggo. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nadagdagan pa ang casualties ng nararanasang epekto ng habagat sa bansa. Sa pinakahuling tala ng Philippine National Police, nasa 43 na ito sa kabuuan kung saan 26 ang namatay, kabilang ang 17 ang namatay sa landslide, 2 ang nagulungan ng gumuhong bato at 4 ang nalunod, 2 ang nakuryente at 1 ang nabagsakan ng puno. Mayroon ding 15 nasugatan at 2 nawawala. Umabot naman sa halos 70,000 na individual ang lumikas sa mga evacuation centers. Wala nang stranded na mga pasahero o mga bangka sa mga pantalan sa bansa, ayon sa Philippine Coast Guard. Ayon sa PCG, batay sa monitoring ng kanilang command center, as of 8 a.m. kaninang umaga, nakaalis na ang mga pasahero, mga vessel, rolling cargoes at mga motorbangka sa mga pantalan. Ilang araw ding nakaranas ng pagkaantala ng biyahe ang mga pasahero dahil sa kanselasyon ng mga biyahe bunsod ng pag-ulang dala ng bagyong Maymay at habagat. Matapos i-turnover ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program para sa taong 2027 sa Kongreso kahapon, oras na para sa mga mambabatas na busisiin kung saan mapupunta ang pondong ibibigay sa bawat ahensya. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ang sunod na hakbang ng Kongreso ngayong nasa kamay na nila itong particular na budget kung saan 7.2 trilliong pesos yung hinihingi ng administrasyon? Aga sa bahagi ng mababang kapulungan ng Kongreso sa susunod na linggo, araw ng Lunes, August 17, magsasagawa na ng pagdinig ang House Committee on Appropriations kung saan unang imbitado sa gagawing hearing ang Development Budget Coordination Committee o DBCC.
Simula August 17, magsasagawa na ang House Committee on Appropriations ng mga budget briefing at hearing para talakayin ang sources of financing, expenditure levels at mga budget proposal ng mga departamento, ahensya at government corporations. Target ng Kamara na matapos ang budget briefing sa committee level sa darating na September 8. Sa budget briefings, nilalatag ng bawat ahensya kung magkano ang pondong kanilang hinihingi at kung saan ito gagamitin. Susuriin naman ng mga mambabatas kung makatwiran ang alokasyon at kung tumutugon ito sa mga prioridad ng pamahalaan. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson, Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing, pagkatapos ng committee hearings, isusunod naman ang plenary deliberations bago tuluyang pagbotohan ng mga mambabatas ang panukalang budget. Sa kabuuan, target ng Kamara na maipasa sa third reading ang House General Appropriations Bill sa darating na October 9. Samantala, kasabay naman ng budget deliberations ay gugulong rin ang Budget Amendments Review Subcommittee na bahagi ng mga reformang ipinatupad noong nakaraang taon. Muli ring magsasagawa ang Kamara ng People's Budget Review kung saan makikipag-ugnayan sila sa iba't ibang civil society organizations at maging sa publiko para sa kanilang mga pananaw sa pagbuo ng national budget. So, yun po, marami pong iba-ibang mga activities na pagsasabay-sabayin po natin. But starting August 17, full steam ahead until we finish the HGAB on third reading on October 9. Aga tiniyak naman ni House Committee on Appropriations Chairperson Representative Micaela Swansing na may mga safeguards ang Kamara para masiguro na mapupunta sa tamang mga proyekto itong mga ilalaang pondo sa iba't ibang departamento. Kasama dyan ang pagiging transparent ng Kamara sa kanilang gagawing mga pagdinig kung saan ila-livestream ang bawat budget briefings at uusad yung uusad ang Budget Deliberations Budget Deliberations Amendments Subcommittee at magkakaroon din ng koordinasyon sa civil society organizations upang masiguro na magiging transparent ang bawat pagdinig sa bawat departamento. Yan muna ang update mula dito sa Mababang Kapulungan ng Kongreso. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Posibleng umabot sa trilyong piso ang uutangin ng Pilipinas sa taong 2027 para matustusan ang ilang proyekto ng gobyerno na susunod na taon. Samantala, ayon sa Department of Budget and Management o DBM, higit 10 bilyong piso naman ang nakalaan para sa confidential at intelligence fund sa 2027 proposed budget. Mas mababa ito kaysa sa pondong inilaang ngayong 2026. Nagbabalik si Evan Alvarez. 7.2 trillion pesos ang panukalang budget na nakalagay sa National Expenditure Program o NEP para sa taong 2027. Pero hindi lahat ng halagang ito ay inaasahang aktual na may didisburse sa loob ng isang taon. Ayon kay Department of Budget and Management, Acting Secretary Kim Robert De Leon, batay sa kanilang kalkulasyon, nasa 6.9 trillion pesos ang aktual na disbursement o mailalabas ng gobyerno para sa taong 2027. Samantala, nasa 5.2 trillion pesos lamang ang inaasahang magiging kabuuang kita ng pamahalaan. Dahil dito, magkakaroon ng 1.7 trillion pesos na budget deficit o kakulangan sa pondo na planong tugunan ng gobyerno sa pamamagitan ng pangungutang. Kaya ang kaukulang resulting budget deficit ay 1.7 trillion which will be financed through borrowings. This is equivalent to almost 25% of the total program disbursements of the government. And itong borrowings naman natin, consistently it's a mix between foreign and domestic borrowing. Ayon sa kalihim, mananatiling magkahalo ang domestic at foreign borrowing ng bansa. Ngunit inaasahan na mas malaki ang bahagi ng domestic borrowing. As of June 2026, umabot na sa higit 19 trillion pesos ang kabuuang utang ng Pilipinas. Samantala, higit 10.77 billion pesos naman ang panukalang confidential at intelligence funds na nakapaloob sa 2027 budget proposal. Ayon sa DBM,
4.368 billion pesos dito ang confidential funds, habang 6.405 billion pesos naman ang intelligence funds. Mas mababa ito ng 8.8% kumpara sa 11.818 billion pesos na confidential at intelligence funds na naaprubahan sa 2026 General Appropriations Act o GAA. Binigyan din ng DBM na tanging mga ahensyang legal na pinahihintulutang magkaroon ng confidential at intelligence functions ang maaaring paglaanan ng ganitong pondo. And we wish to reiterate that the use of confidential and intelligence funds remains subject to existing budgeting, utilization, liquidation, and auditing rules to ensure accountability and that the funds are used solely for their intended purposes. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mismong si Vice President Sara Duterte ang dapat magpaliwanag sa umano'y direktiba nitong i-release sa non-special disbursing officers ang confidential funds ng kanyang tanggapan at Department of Education. Samantala, hinamo naman ng ilang House Prosecution Panel members si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangalanan ang mga sangkot sa aligasyon ng katiwalian. Narito ang report ni Rosa Licos. Si Vice President Sara Duterte ang tanging makapagpapaliwanag kaugnay ng pahayag ni Gina Acosta at Edward Fajarda na inutusan sila ng pangalawang Pangulo na i-release ang confidential funds sa ibang tao o kina Colonel Raymond Dante La Chica, head ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG, at Colonel Dennis Nolasco, Deputy Commander ng VP-SPG. Sina Acosta at Fajarda ang dating special disbursing officers ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA-ICFAO State Auditor Silene May del Campo, labag ito sa panuntunan ng Joint Circular ng COA at DBM. Ginawa nito ang pahayag sa pagharap sa impeachment court sa ikalawang pagkakataon kahapon August 11. Bakit accountable ang Vice President Sara Duterte? Because she approved po the transactions and the utilization of the cash advance po. Ayon sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team, dapat mismo si VP Duterte ang magbigay linaw sa isyong ito. Gusto natin marinig mismo galing sa si Presidente anong paliwanag niya sa bagay na to. Lalo't lalo na dito maliwanag, narinig natin siya mismo nagutos ng ganitong bagay which constitutes a direct violation of the Joint Circular. Sa tanong naman kung may pagkakaitba ng due process sa Notice of Disallowance issuances ng COA laban sa OVP, kasunod ng testimonya ng dating Special Disbursing Officer sa pagdinig ng House Good Government and Public Accountability noong November 2024, tugon ng prosekusyon. Meron pong kakayahan yung COA and likewise other agencies sa kanilang mga issuances batay doon sa bigat ng report na nasa harap nila. No, so kung gano'n na po kabigat, dapat po yung karampatang action yung gawin para hindi na po mas makapinsala. Hinamo naman ng ilang miyembro ng House Prosecution Team si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na pangalanan ng mga sangkot sa aligasyon ng maanumalyang budget insertions. This is challenge to Mayor Magalong. Mayor, pangalanan niyo po kung sino po yung mga House Impeachment Prosecutors. Kasi sinasabi po ninyo na sangkot dito po sa mga insertions sa ating pong budget. Sabihin niya kung sino sa mga prosecutors ang involved. Yun lang. Nauna nang nagpahayag ng pagkadismaya ang Baguio City Mayor sa anay mabagal na investigasyon at pagsasampa ng reklamo sa mga sangkot sa katiwalian sa flood control projects, kung saan ang iba rin umano sa mga ito ay nasa impeachment prosecutors. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iminungkahi ni Senator Juan Miguel Zubiri na ibalik muli sa hapon ang pagdinig sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte.
Layunin nitong mas mapahaba pa ang oras para sa testimonya, cross-examination at clarificatory questions. Ngunit iginiit ni na Senator Judges Pia Cayetano at Camille Villar na kailangan muna itong talakayin sa caucus. Mr. President, hanggang sawa tayo, pwede tayo dito from 3 to 10 ng gabi. That way, lahat ng tao po ay makakapanood din ng mga sagot nila. And at the same time, we can do our work and maybe hasten the proceedings of the impeachment trial, Mr. President. That's my simple suggestion, and I would like to make it into a proper motion. I recall we discussed this in caucus. So can we just go back into caucus? Because there were reasons we decided on this. So may I humbly suggest that we, take a moment and just discuss this in caucus. Plus, the minority floor leader is not here right now. So may I just humbly request that we have this discussion. I remember not too long ago, our majority floor leader even brought up the idea of starting 30 minutes after, from 10 o'clock to 10:30. And then it was suggested by our other colleague that we discuss it in caucus together. So let's afford the same time for such decisions, right? I mean, we can't do it right away. Sinabi ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero na sakaling magbago ang schedule, bibigyan muna ng sapat na abiso ang prosecution at defense na kapwa nagpahayag na susunod sa magiging desisyon ng impeachment court. Inasuhan ng Department of Justice o DOJ ng grave threats si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court. Kaugnay umano ito sa pagbabanta ng pangalawang Pangulo, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez matapos makita ng prosecutors ang prima facie evidence para ituloy ang kaso. So after preliminary investigation, ang nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats, again, by means of the cyberspace. Samantala, iginiit ni Attorney Paul Lawrence Lim na nanatiling inosente si BP Sara sa ilalim ng batas at tiwalang madidismiss rin sa huli ang kasong ito. Binigyang diin din ito na bilang isang impeachable officer, ang Vice Presidente ay hindi siya maaring usigin o kasuhan para sa isang opensa na kasalukuyan ding paksa ng isang impeachment case. Nagkasagutan sina Senators Raffy Tulfo at Pia Cayetano bago matapos ang sesyon sa Senado kahapon, August 11. Nag-ugat ito sa umano'y tila pang-hostage ni Senator Alan Peter Cayetano sa komiteng hawak ni Senator Tulfo. Alamin natin ang detalye kay Jed Neresina. Bago natapos ang sesyon sa Senado kahapon, nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ni Senators Raffy Tulfo at Senator Pia Cayetano na nagsimula ng maghain ng point of order si Senator Tulfo. Tinutukoy ni Senator Tulfo ang umano'y kawalan ng aksyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa pagkumpleto ng mga miyembro ng minorya sa ilang komite. Maraming salamat po for your confirming your intent to join my committee. But to the minority leader, my good friend, Senator Alan Peter Cayetano, it is time that we cooperate so that we may get back to legislating. Ayon kay Senator Tulfo, pabalik-balik ang kanyang staff upang kumuha ng go signal kay Senator Alan, lalo na't nagpahayag ang ilang minority na sumama sa kanyang komite. And all of them were saying we're more than happy and willing to sign, pero ayaw ni Senator Cayetano, Alan Cayetano. I don't know anong dahilan niya, bakit niya hostage yung pagiging members ng kanyang mga kasamahan sa komite ko. Mr. President, sana makarating to kay Senator Alan Peter Cayetano. Hindi naman natiis ni Senator Pia Cayetano na sumagot sa naging pahayag ni Senator Tulfo. Senator Tulfo,
Madali niyo naman akong tanungin, alam niyo naman kapatid ko si Alan, kung gusto niyong may parating. Huwag na ho kayo magdrama ng mga pa-hostage. Hindi ho tayo ganito dito. The minority floor leader doesn't happen to be here. I can talk to him. Pag in-ignore niya kayo and the next day, wala pa rin, then sige, sabihin niyo yung gusto niyo. Pero huwag naman sanang ganun. Wala ko akong naalalang ganun magsalita dito sa Senate for the 19 years that I've been a senator. Dumipensa naman agad si Senator Tulfo sa tila patutsyada ni Senator Pia. Never po ako nagdrama dito. Simula nung ako'y maging senador, never ever po ako nagdrama rito. Sino ang nagdadrama? Tumingin muna kayo sa salamin bago kayo magsalita. Agad namang namagitan si Senate President Sherwin Gatchalian sa naging sagutan ng dalawang senador. Gayon din si Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Zubiri. Niniwala po ako na mabubuon rin natin itong mga committees natin sa pamamagitan ng coordination between yours truly and the Majority Leader. Yeah, Mr. President, we'll just both reach out to our dear friend, Yes. the Minority Floor Leader. He hasn't been feeling well, so let's give him. We'll reach out to him. We'll reach out to him, and by tomorrow we can settle this issue and elect already the members of the minority. Correct. Ayon sa mga alituntunin ng Senado, kailangang makumpleto muna ang mga miyembro mula sa mayorya at minorya bago makapagsagawa ng pagdinig o makapagtrabaho ang isang komite. Nasa 32 committees pa ang hindi pa nakukumpleto ang miyembro ayon kay Senate President Gatchalian. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Isang bagyo ang minomonitor ngayon ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo ay may international name na Nangka at nasa tropical storm category. Huli itong namataan sa layong 2,080 kilometers sa silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na nasa 80 kilometers per hour. Tumutulak naman ito pasilangan sa bilis na 10 kilometers per hour. Samantala, wala namang low pressure area sa loob ng PAR pero umiiral pa rin ang mga pag-ulang dala ng habagat. Target ng Energy Regulatory Commission na tanggalin ang value-added tax sa system loss charge bago pa man ang aksyon ng Kongreso. Inihayag naman ng Department of Energy na binubuo ang pamahalaan ang isang task force laban sa pagnanakaw ng kuryente. May report si Asher Cadapan Jr. Nakikipag-ugnayan na ang Energy Regulatory Commission o ERC sa Bureau of Internal Revenue o BIR kaugnay ng pag-alis ng 12% value-added tax sa system loss charge. Alinsunod dito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na huwag ipapasan sa mga consumer ang system loss charge. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino I, habang isinasailalim pa sa deliberasyon ng lehislatura ang tuluyang pag-alis ng system loss charge sa pasanin ng mga consumer, bumubuo na anya ng kasunduan sa pagitan ng komisyon at BIR para agarang maipatupad muna ang pagtatanggal ng VAT sa naturang bayarin. I'm in talks with the Commissioner of the BIR and I presented to him this plan and the BIR is quite open and receptive to this and hopefully will come to an agreement on the way forward as regards the issue. So both agencies, the BIR and the BRC, will be able to effect administratively the removal of the 12% VAT on system loss without awaiting any legislative action on the matter.
Samantala, pinag-aaralan pa rin ng Department of Energy o DOE kung paano mawawala ang system loss. Binigyan diin ni Energy Secretary Sharon Garin na partikular ito sa non-technical system loss na dulot pangunahin na ng pilferage o pagnanakaw ng kuryente. Bagaman wala naman anyang bansa na zero sa technical system loss na kuryenteng nawawala sa linya mula sa generation company papunta sa grid o transmission lines. Ayon sa kalihim, naghahanda ang bawat kaukulang ahensya ng gobyerno para sa kani-kanilang panukalang reforma sa budget man o polisiya upang mawala ang system loss sa singil sa kuryente. The major issue now is how do we address non-technical because due to pilferage. We have created a multi-agency task force, National Electrification Agency, Administration, ERC, even NAPOCOR, Transco, DOE, para po ihanapan po ng paraan. Now, our objective is to have zero on that, no? Na i-eliminate siya. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bubuksan sa araw ng Sabado, August 15, ang tanggapan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, National Capital Region. Mula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ito ay upang makapagbigay ng serbisyo sa publiko kasunod ng pagpapatupad ng work from home arrangement dahil sa masamang lagay ng panahon sa mga nakalipas na araw. Hindi nagamit sa krimen ang caliber 38 pistol na nakumpiska ng mga otoridad sa 2 pulis na nagbebenta ng armas. Habang ikinokonsidera namang loose firearms ang shotgun dahil sa buradong serial number nito. May ulat si Leia Ilagan. Walang criminal record ang isa sa baril na nakumpiska ng mga otoridad sa mga pulis na nahuling nagbebenta ng armas sa Caloocan noong Huwebes, August 6. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief, Police Colonel Allen Reyco, ito ang resulta ng isinagawang ballistic sa nakuhang caliber 38 pistol sa mga pulis. Habang burado naman ang serial number ng shotgun na kasama sa iniaalok ng mga suspect. Sa caliber 38 na revolver, negative po. It was not yet used in a previous crime. But of course, may kolatilya ito. Doon lang po sa mga krimen na recorded natin na gumamit, nagpaputok. The registration of the firearms still being verified. Ongoing po ang verification natin as to the ownership of the firearms. Iniimbestigahan pa rin ng PNP kung sino ang supplier ng 2 pulis sa mga ibinibenta nilang baril. Yun po ang isa pong tinitignan pa natin, both back-end and forward, na yung back-end po is saan nanggagaling itong mga kung meron nagsusupply sa kanila ng illicit or illegal firearms, unregistered firearms, as well as kung may backtracking po tayo kung meron silang mga naibenta na noon. Of course, a possibility that we will be able to recover this firearm. Inaalam din aniya ng mga otoridad kung may iba pang kasamahan ang 2 naarestong suspect. Kasama po natin sa tinitignan natin yan na kung meron pang ibang, baka sila lang 2 during that time. But initial nga, silang 2 lang muna dahil nga nung may nag-post as a buyer, sila lang naman po ang umarap. Ang 2 pulis na may ranggong Police Staff Sergeant at Police Master Sergeant ay naaresto sa isang buy-bust operation sa Caloocan dahil sa pagbebenta ng mga armas. Ang mga ito ay nahaharap na sa kasong paglabag sa Section 28 o Illegal Possession at Section 32 o Illegal Sale na Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Law. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumestigo si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pagpapatuloy ng paglilitis sa kasong malversation of public funds. Partikular na idinitalye ni Bonoan ang leadership funds na maaaring i-avail ng mga mambabatas tulad ni dating Senator Bong Revilla.
Alamin natin ang detalye sa ulat ni Dante Amento live. Dante, ano ang sinasabi ngayon ni Bunoan tungkol sa partisipasyon ni former Senator Revilla diyan sa sinasabing paglustay o pag-abuso sa pondo ng gobyerno? Magandang tanghali, Aga. Walang direktang knowledge, kumbaga, itong si dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan kung paano yung ginawa umanong paglustay ni Revilla sa pondo ng Kaban ng Bayan. At kanina nga ay dumalo itong si Bunuan sa pagpapatuloy na paglilitis sa kasong malversation of public funds ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Ipinasapina ng korte sa Bunuan upang tumistigo sa trial. Sumentro ang direct examination, cross-examination at pagtatanong ng mga maestrado kaugnay ng issue ng leadership fund ng DPWH. Ang leadership fund ay maaaring i-avail ng mga senador sa DPWH para sa kanilang proyekto. Kapag chairman ng komite, maaaring makakuha ng 1 billion pesos. Kinumpirma ni Bunuan na si dating Senador Revilla ay nagsumite ng listahan ng mga proyekto kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at isinumite sa kanya. At pagkatapos ay isinumite naman sa tanggapan ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Ang listahan ay para mabigyan ng pondo sa ilalim ng Leadership Fund. Bagamat nilinaw ni Bunuan, ang Leadership Fund ay hindi naman sama o illegal. Nasa 1 bilyong piso anya ang natanggap ni Revilla ng pondo bilang chairman noon ng Public Works Committee. Dagdag pa ni Bunuan, malapit umano sa isa't isa si Revilla at Bernardo dahil sila ay magkumpare. Kinumpirma din ng dating DPWH chief na lahat ng senador noong 2025 fiscal year ay nag-avail ng Leadership Fund. Samantala, tumanggi naman si Bunuan na sumagot sa tanong ng abogado ni Revilla kung tumanggap ba siya ng kickback mula sa flood control projects. Yan man ang ating update mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Iginiit ng kampo ng dating kongresista na si Jacinto Jing Paras na nabaliktad lang nila ang kwento sa alegasyon ng honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa mga abogado ni Paras, si alias Ken umano ang lumapit sa kanilang kliyente para humingi ng tulong patungkol sa isa umanong expose laban sa isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Giit naman ni Attorney Ferdinand Topacio, bahagi ito ng umano'y mas malawak na panggigipit sa mga kritiko ng administrasyon. I don't know kung anong motive nila kasi baka inunahan nila yung planong ipalabas yung statement ng mga babae. So hindi pa lang lumabas, sinira nila ang statement. Ginawa nila na isang tanim pukpok or may planong paninira, but actually may totoong nangyari in 2025. Yun ayon sa mga babae. Kahit itanong yun sa mga nakakaalam sa batas, ang labo naman ng plunder na ginawa sa kanila ni Senator Marcoleta. Diba? Bakit yun ang ipipilipit mo? Ba't yung BRC, pinablock ngayon ni Erwin Tulfo, diba? That is the bigger picture here. Huwag niyo tingnan ito in isolation. This is part of a bigger and grander plan to decimate the legitimate opposition. Halatang halata po yan. Dinagdagan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang mga kagamitan para sa paglilinis ng Redemptorist Water Channel sa Parañaque City. Tambak ang basura sa naturang estero matapos ang mga pag-ulan dulot ng habagat. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, saan ba galing ang mga basura na natambak sa estero sa Parañaque City? Aga inanod hanggang sa Redemptorist Water Channel ang mga basura mula sa ibang lugar kasabay ng mga malalakas na ulan. Sa pamamagitan yan ng Manila Bay, ito ang nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa patuloy na clean-up drive na isinasagawa ng ahensya sa lugar.
Patuloy ang paglilinis ng MMDA sa naipong basura sa bahagi ng Redentorist area sa Parañaque matapos itong anurin sa dalampasigan at waterway. Kasama ng MMDA sa operasyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga lokal na pamahalaan ng Parañaque at Pasay. Target ng ahensya na mapabilis ang paglilinis pamamagitan ng dagdag na resources. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, dagdag kagamitan at tauhan ang ipinadala nila upang mapabilis ang pag-alis ng basura at maiwasang muling bumalik sa dagat. Nagpadala po tayo ng additional equipment, yung ating trash skimmer, para po wag bumalik yung pong basura. Kasi pag nag-low tide, baka bumalik sa dagat, tapos pag nag-high tide, babalik ulit. Ipinaliwanag din ni Artes na ang malaking dami ng basura sa lugar ay hindi lamang nagmula sa isang lokasyon. Aniya posibleng dala ito ng galaw ng tubig mula sa dagat at iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Gusto ko lang i-emphasize doon na yan pong particular na body of water na yan, wala naman pong masyadong nanggagaling dyan inland na tubig. May isang maliit na estero lang po dyan, yung along Rojas Boulevard. So akin pong masasabi with certainty na hindi galing yan sa Manila. Or sa Metro Manila, particularly sa Parañaque at sa Pasay. Yan po ay galing sa dagat, pumasok lang sa particular na waterway po na yan. Kaugnay nito, aga muling nanawagan ng MMDA sa publiko na itigil ang iligal na pagtatapon ng basura, lalo na sa mga estero at waterways. Sinabi ni Artes na nakaapekto ang basurang itinatapon sa kalsada at mga drainage dahil sa huling napupunta ito sa mga daluyan ng tubig. Mula dito sa Parañaque, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Sumasa ilalim sa cross-examination ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte ang State Auditor ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Sailin May Del Campo. Bahagya namang nagkaroon ng tensyon ng tutulan ng prosekusyon ang paggamit ng documentary evidence ng depensa na hindi tinukoy ng testigo bago pa ang pagsalang nito sa cross-examination. Makibalita tayo kay Rosalie Coz, live. Rosalie, ano ang naging sentro ng cross-examination sa COA State Auditor? Ella, iprenesenta ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw yung ilang certification na isumite ng Office of the Vice President sa Commission on Audit kaugnay ng paggamit o paggastos nito ng confidential funds. Ito ay nang magsagawa si Attorney Christine Ferrer ng cross-examination kay Sailin May Del Campo, State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO. Partikular na ang Protective Intelligence Operations Reports para sa engagements ni Vice President Duterte mula first quarter hanggang third quarter ng 2023. Ilang confidential activities ang tinukoy ng Defense Counsel na nakasaad sa certification at tinanong ang testigo kung maituturing bang administrative work ang mga ito o may kinalaman sa surveillance activities at information gathering. Matatanda ang ipinahayag ni Del Campo na hindi maituturing na compliant sa Joint Circular 2015-01 ang mga report na isinumite ng OVP kaugnay ng paggastos nito ng confidential funds noong 2023, dahilan ng Notice of Disallowance issuances ng COA. Nandun yung item number 5. Liaising with Intel operatives and respective informants of the PNP for the data information gathering needed for the threat assessment on criminalities in the municipality of Bustos and its neighboring communities. Ano yan? Intelligence work ho yan? Or ano lang ng admin work lang ng Office of the Vice President? Papasok po siya sa intelligence gathering.
Ilang beses namang nagkaroon ng bagyang tensyon ng tutulan ng Counsel for the Panel of House Prosecutors na si Attorney Lorna Capuna na mga pagtatanong ni Attorney Ferrer kay Del Campo na magitan na rito ang presiding officer ng Senate Impeachment Court na si Senator Judge Francis Cheese Escudero. What is surveillance work as defined in the circular? Ito po yung yung kasing, di ba po yung confidential expenses is used by agencies for surveillance and surveillance activities na makakatulong po sa, na maisagawa ang mandate ng isang agency. Sige. Tanong ko sa'yo, did the circular limit that to crime prevention? Kasi nga sabi mo, dapat may mahuli. Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Honor, please. Can the presiding officer, can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes. I am on cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed. They are allowed. Counsels, please, counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your Honor, have done please. Again, in the counsels. generational divide, Your Honor. Again, counsels, you are all members of the bar and Yes, you're Your Honor. all counsels I submit, for the I parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. Kasunod naman nito, tinanong ng presiding officer kung papaano maituturing ng COA na successful ang information gathering at surveillance activities ng isang ahensyang may alokasyon ng confidential funds. Ibahin natin ang payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success. Opo, tama po. Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun. Hindi po. Tama po ba? Opo, tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po nadisallow yung purchase of information. So ang dinisallow mo lang ay yung payment of reward, for rewards rather. Opo, tama At yun po. ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information. Hindi po. Magkaiba yun. Opo, magkaiba po yun. Sa paglilinaw din ng presiding officer kay Del Campo, ipinahayag ng State Auditor na ayon sa interpretasyon nito sa Joint Circular 2015-01 ng COA-DBM o rules sa paggamit ng confidential funds, ang proof of success o pruweba ng tagumpay sa payment of rewards ay kung may nahuli o na-apprehend na banta sa seguridad. Bahagyaring nagkaroon ng tensyon ang tutulan ng prosekusyon yung paggamit ng documentary evidence ng depensa na hindi tinukoy ng testigo bago pa yung pagsalang nito sa cross-examination. Sa kasalukuyan naman ay kadedeklara lang ng lunch break dito sa impeachment trial kay VP Duterte, Day 15 at magre-resume mamayang 1:00 ng hapon kung saan inaasahang ipagpapatuloy yung cross-examination ng Defense Counsel ni VP Duterte at kung matatapos yung cross-examination at wala ng redirect at re-cross-examination ay dadako na ang impeachment court sa interjection o pagtatanong naman ng Senator Judges kay Silene May Del Campo. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Namigay ng relief packs ang lokal na pamahalaan ng Ampalid, Pampanga sa mga pamilyang apektado ng malawakang pagbaha sa kanilang bayan. Alamin natin ang detalye kay Dency Andres live. Dency, gaano karaming relief packs yung inihanda ng pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng baha? Yes, Aga, ngayon nga ay kasama ang UNTV News and Rescue Team ng MDRRMO Apalit upang mamahagi ng mga relief packs sa mga kababayan nating lubhang apektado ng pagbaha. Namahagi ng 4,863 relief packs o grocery packs
ang lokal na pamahalaan ng Apalit, Pampanga na pinangunahan na Mayor Oscar June Tetangco at Vice Mayor Peter Nucom sa mga pamilyang apektado ng pagbaha. Humingi rin ng tulong ang Apalit Disaster Risk Reduction and Management Office sa pamimigay ng relief goods para sa mga kababayang nangangailangan ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Sumakay sa UNTV truck ang mga personnel ng MSWDO o Municipal Social Welfare Development Office at staff ng MDRRMO upang makarating sa Barangay Paligi at San Vicente. Ang UNTV News and Rescue naman ay naka-assign sa crowd management. Ayon sa tala ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Apalit, umabot na sa 25,631 na pamilya o 61,574 na individual ang apektado ng pagbaha sa bayan. Kabilang sa mga lubhang na apektuhan ng pagbaha ang mga barangay ng Colgante, Paligi, Sampaloc, San Vicente, Sulipan at Kapalangan. Samantala, 12 barangay ang kasulukuyang binabantayan dahil sa epekto ng pagbaha. Halos 20,000 mga bahay na ang apektado ng malawakang pagbaha sa bayan ng Apalit. Dahil dito, 8 evacuation centers ang ginagamit bilang pansamantalang tuluyan ng mga apektadong residente. Sa kasalukuyan, nasa 495 pa ang mga evacuee na nasa 8 evacuation centers. Patuloy namang minomonitor ng lokal na pamahalaan ang sitwasyon upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang relief operation ng UNTV News and Rescue katuwang ang Members Church of God International o MCGI sa mga pamilyang apektado. At ngayon nga, June, nandito tayo sa San Vicente, Apalit, Pampanga, at hanggang mamaya ay tutuloy tayo sa Barangay Colgante upang mamahagi ng mga relief packs. Aga? Alright, maraming salamat, Dency Andres. Ilang pangunahing kalsada sa Cordillera ang hindi pa rin madaanan dahil sa mga pagguho at iba pang road obstructions. Pinayuhan ng mga motorista na iwasan muna ang mga apektadong road section at gamitin ang mga itinalagang alternate routes. Ang detalye ihahatid ni Grace Doctolero live. Grace, anong mga kalsada ang sarado sa motorista at kailan inaasahang madaraanan na ulit ang mga yan? Yes, Ella, sa pinakabagong abiso ng DPWH CAR as of 8:30 a.m. kanina umaga, ilang pangunahing kalsada sa Cordillera ang hindi pa madaanan dahil sa mga pagguho at road obstructions. Kabilang dito ang Cannon Road at Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bicol, La Trinidad na mga pangunahing ruta papasok at palabas ng Baguio. May mga apektado ring road section sa Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Sa ngayon, wala pang ibinibigay na tiyak na oras kung kailan muling bubuksan ang mga saradong road section dahil nakadepende ito sa clearing operations at pagpapanumbalik ng kaligtasan ng mga kalsada. Kaya pinapayuhan ang mga motorista na iwasan muna ang mga apektadong lugar at gamitin ang mga itinalagang alternate routes habang patuloy na minomonitor ng DPWH ang kondisyon ng mga kalsada. Patuloy ang pagmomonitor sa mga pangunahing kalsada sa Cordillera na hindi madaanan dahil sa mga pagguho at iba pang road obstructions. Sa mga Baguio-bound roads, kabilang sa apektado ang Cannon Road at Benguet Nueva Vizcaya Road sa Bicol, La Trinidad. Para sa Cannon Road, maaaring gamitin ang Marcos Highway, Asin Nangalisan, San Pascual, La Union Boundary Road at Nagilian Road. Samantala, Marlboro Bicol Road at Labi-Lacamen Road ang alternatibong ruta sa Benguet Nueva Vizcaya Road. Sa Benguet, hindi rin madaanan ang Baguio-Itogon Road sa Sitio Goldfield, Barangay Poblacion, Itogon. Ucab-Midas Road ang alternatibong ruta. Apektado rin ang Tawang Ambyong Road at Benguet Nueva Vizcaya Road sa Barangay Bubukol o Bubuk, Bisal, Bukod. Samantala sa Abatan, Mangkayan, Cervantes Road sa Tabio, maaaring gamitin ng light vehicles ang Bayoyo-Tabio Road habang Kulalo Bypass Road naman para sa heavy loaded vehicles.
Sa Ifugao, Kalinga at Mountain Province, may mga apektado ring road section. Sa Hapaw, Hongduan, Ifugao, hindi madaanan ang Banawe, Hongduan, Benguet, Boundary Road at maaaring gamitin ang Kiana, Tinok, Bugyas Road. Sa Dupligan, Tanudan, Kalinga, apektado ang Tabuk, Banawe via Tanudan, Barlig Road at maaaring gamitin ang Kudal, Pangol, Gombowe Road. Sa Balalwa, Tadjan, Mountain Province, hindi madaanan ang Mountain Province, Ilocos Sur via Tue Road. Alternatibong ruta ang Mountain Province, Ilocos Sur Road via Kayan Road. Pinayuhan ang mga motorista na iwasan muna ang mga apektadong road section, gamitin ang maitinalagang alternate routes at patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso bago bumiyahe. Patuloy namang minomonitor ang kondisyon ng mga kalsada sa buong Cordillera. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Pinangangambahan ngayon ng mga residente sa Barangay Prensa sa Marilao, Bulacan ang gumuhong river wall dahil sa mga pagbuhos ng ulan na nararanasan ngayon sa probinsya. Mula sa Marilao, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano na yung kasalukuyang sitwasyon dyan sa gumuhong river wall sa Marilao at may balak bang lumikas yung mga nakatirang malapit sa lugar? Magandang tanghali, Aga. Matapos na yung pagguho ng river wall o tinatawag nilang riprap dito sa Barangay Prensa 2, kung saan nga ay talagang nagdulot ito ng panganib at pangamba sa mga residente, ay nitong nakaraang Lunes ng hapon ay ngayon naman ay may mga plano na magsilikas ang mga nakatira malapit sa gumuhong river wall. Tinatayang nasa 45 metro ang haba at nasa 15 metro ang taas ng gumuhong river wall o tinatawag na riprap sa Barangay Prensa 2, Marilao, Bulacan. Matatanda ang pasado alas 5 ng hapon ng Lunes nang gumuho ang nasabing river wall. Ayon kay Barangay Chairman Herbert Clemente ng Prensa 2, sinimulan ang proyekto nito lang Disyembre at natapos nitong June 16. Dagdag pa ni Barangay Chairman Herbert, additional wall ito sa naturang lugar na magsisilbing proteksyon sa rumaragasang tubig sa ilog. Pero sa hindi inaasahan ay agad na nasira dahil sa pagragasa ng tubig dulot ng 4 na araw na sunod-sunod na pag-ulan. Dahil open space ang lugar, pinag-iingat ng punong munisipalidad at ng barangay ang mga residente na nakatira malapit sa lugar, lalo na ang 2 bahay na nakadikit sa mismong gumuhong river wall. Mahigpit din pinagbabawal na maligo o lumapit ang mga bata malapit sa gumuhong riprap. Samantala, ang naturang proyekto ay pinondohan ng 5 million pesos ng local government unit ng Marilao. Paliwanag nila sa kanila ng opisyal ng Marilao at ng kontraktor na hindi substandard ang mga ginamit o ginawang river wall sa lugar. Aga sa sitwasyon dito, kung mapapansin natin, dito mismo sa malapit sa lugar po yung gumuhong river wall at yung mga nakatira dito ay may 2 bahay nga na talagang malapit dito sa lugar. Ngayon lang sa mga oras na ito ay lilikas na yung 2 pamilya o katumbas ng nasa 10 individual ang aalis na sa kanilang mga bahay dahil nakadikit lang yung kanilang bahay mismo dito sa gumuhong river wall o riprap dito sa Marilao, Bulacan. At dagdag pa rito, mayroon pang mga nasa 10 bahay na malapit lang dito sa lugar na pinag-iingat kung talagang mangyayari na guguho uli ang nasabing lupa dito sa lugar malapit sa river wall. At yan mo ating latest live mula dito sa Marilao, Bulacan. Balik sa'yo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 24, versikulo 5 na nagsasabi, ang pantas na tao ay malakas. Oo, ang taong maalam ay lumalago ang kapangyarihan. At
Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.